Kendra's POV. Kadarating ko lang sa school at napansin kong ilang nagkukumpulang mga estudyante na nag-uusap-usap. Lalagpasan ko na lamang sana sila nang maulinigan kong babaeng nagsalita na si Maxine, kaya napalingon ako dito. Ang kapal talaga ng pagmumukha ni Hampas Lupa. Nakuha pa talagang bumalik at dito pa talaga sa eskwelahan ng mayayaman magtatapos. Ibang klase din talagang kakapalan ng pagmumukha niya. Ani niya na may kalakasan habang inaalipusta ang taong pinag-uusapan nila. At batid kong walang iba kung hindi si Russell. Kumabog ang dibdib ko sa isiping nagbalik na muli si Russell at walang anuman na nangyari sa kanya. Kaya tuwang-tuwa ang aking kalooban na malaman na dito rin siya aakyat ng entablado sa araw ng aming pagtatapos. Pero aminin nyo, mas lalo siyang gumwapo. Para siyang isang Greek god na bumaba sa lupa, aminin nyo yan. Wika naman ng isang babae na ikinainis ko. Well, totoo ka naman dyan, pero hampas lupa pa rin siya na hindi maipagmamalaki sa lipunan at alta sosyedad. Anong silbi ng kagapuhan niya kung magugutom ka naman, no? Malakas na ani naman ni Maxine, kaya napapailing ako sa mga ito. Agad akong umalis palabas ng university at sumakay ng aking sasakyan. Pupuntahan ko si Russell sa kanilang tirahan upang makausap ko siya at ipagtapat kong tunay na nangyari. Paalis na lamang ako nang biglang humaharang sa harapan kong sasakyan ni Francis, kaya napakunot ang aking noo sa inis. Dahil sa kakapalan ng pagmumukha ng lalaking ito. Mabilis na bumaba si Francis ng kanyang sasakyan at agad akong nilapitan. San ka pupunta ha? Sa hampas lupang yon? Galit niyang asik sa akin na ikinataas ng kilay ko. Pakailan mo ba ha? FYI Francis, wala tayong relasyon. At kahit na sino ang gusto kong makausap o kahit sino pang gusto kong puntahan, ay labas ka na doon. Asik ko rin sa kanya. Akala yata ng lalaking ito'y magpapasindak ako sa kanya. Minsan na niyang ginulo ang relasyon namin ni Russell at hindi na ako papayag na muli niya akong pakialaman. Subukan mong puntahan ng Henderson na yon at bukas na bukas ay paglalamayan mo siya. Pagbabanta niya na ikinabahala ko. You can't do that. Nauutal kong ani sa kanya habang nanlilisik ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Try me, Kendra. Upang malaman mo kung anong mangyayari sa hampas lupang yon. Turan niya at napasandal na lamang ako sa aking upuan. Hindi agad ako nakapagsalita. Nakaramdam ako ng takot na baka saktan niya nga si Russell. Napakahayop mo talaga, Francis. Malakas kong sigaw sa kanya habang pinaglalabanan ko ang galit na aking nararamdaman para kay Francis. Wala akong pakialam kung ano man ang tingin mo sa akin. Kapag nalaman kong pinuntahan mong Henderson na yon, ay papatayin kong hampas lupang yon. Nagkakaintindihan ba tayo ha? Nanggigigil niyang wika sa akin habang madiin niya akong hawak-hawak sa aking braso. Oo, bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Wika ko at iwinaksi ko ang kanyang kamay na nakahawak ng madiin sa aking braso. Very good. Mahina niyang wika sabay himas sa aking pisngi at mabilis kong tinampal ang kanyang kamay at isinara muli ang bintana ng aking sasakyan. At umalis na ako upang umuwi sa aming mansyon. Hayop ka talaga, Francis. Napakasama mo. Umiiyak kong bulong sa aking sarili habang binabaybay kong pauwi sa aming tahanan. Nang makauwi ako ay agad akong tumakbo paakyat sa aking silid at hindi ko na pinansin pa ang mga taong nilagpasan ko. Agad kong inilak ang pintuan ng aking silid at padaos-dos akong naupo sa sahig at doon na tuluyan nang tumulo ang mga luhang kanina ko papilit na pinipigilan. Ang mabibining pagluha ay nauwi na sa aking paghagulgol at tila ba walang katapusan ng pag-agos ng luha na dumadaloy sa aking muka. Napakasama mo, Francis. Hindi man ngayon, pero alam kong isang araw ay pagsisisihan mo ang lahat ng mga ginawa mo. Umiiyak kong wika sa aking sarili. Bigla akong napatayo at kinuha ang aking telepono. Tinawagan ko ang numero ni Russell, ngunit laglag ang aking balikat dahil mukha talagang nagpalit na siya ng kanyang numero. Paano ko pa ba siya makakausap kung pinagbabantaan ni Francis ang buhay niya? Kung sakaling lalapitan ko siya. Gustuhin ko mang sabihin sa aking kinakapatid na si Kuya Caspian ang pagbabantaan ni Francis. Ay ayoko namang madamay pa siya sa kawalang hiyaan ng lalaking yon. Agad kong tinungo ang aking higaan at pagkatapos ay dumapa ako tuluyang humagulgol na muli. Russell, mahal na mahal kita. Alam ng Diyos na hindi ko ginustong nangyari. Mahal talaga kita nang sinagot kita.
At wala na kami ni Francis noon nang nagsimula tayong maging close. Noon pa man ay may lihim na akong pagtingin sa'yo. At nasasaktan ako tuwing inaalipusta ka ng mga estudyante na makitid ang mga pag-iisip at mga mata pobre. Russell, gusto kong malaman mong tunay kong nararamdaman. Ipinagkaloob ko sa iyong sarili ko dahil mahal na mahal kita. I miss you so much, Russell. Bulong ng aking isipan habang patuloy lamang ako sa pag-iyak habang nakasubsob ang aking muka sa aking unan. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa kakaiyak ng malalakas na katok ang gumising sa akin. Kendra, anak, kakain na tayo. Katok sa pinto ng aking ina, kaya agad akong tumayo at kahit pupungas-pungas pa ako'y sumagot naman ako sa aking ina. Sandali lang po, Mami, at lalabas na din po ako. Tugon ko habang tumatayo ako at kinukusot ang aking mga mata. Pagkabukas ko ng aking pintuan ay gulat na anyo ng aking inang bumungad sa akin. Diyos mio, anak, anong nangyari sa'yo? Bakit mugtong-mugto ang iyong mga mata? Umiyak ka ba, anak? Wika ng aking ina habang hinimas-himas ang aking muka. Nababakas kong matinding pag-aalala niya sa akin. Hindi po, ma. Nakatulog lamang po ako at puyat din po kasi ako dahil sa dami kong inaasikaso para sa graduation day. Pagsisinungaling ko sa aking ina. Ganun ba, anak? Abay, huwag mong pagurin ang iyong sarili dahil hindi makabubuti yun para sa iyong kalusugan. Sambit naman ang aking ina at tinanguan ko na lamang siya. Halina at naghihintay ang iyong ama sa hapagkainan. Alam mo naman yun, laging gutom. Sige po, Mami, susunod na po agad ako. Magbabanyo lamang po ako at lalabas na din po agad ako. Ani ko naman at nauna nang lumabas ang aking ina, kaya't agad akong pumasok sa banyo at tinitigan ang aking sarili. Tama nga si Mami. Magang-maga nga ang aking mga mata, kaya mabilis akong naghilamos ng muka. At pagkatapos ay nag-apply ako ng kaunting make-up upang maitago kong pamamaga ng aking mga mata. At nagpatak na rin ako ng moisturizing eye drops para mas mabuhay ang ningning sa aking mga mata at maitago ko ang aking nararamdamang kalungkutan. Pagbaba ko ay agad akong sinalubong ng aking ina nang may ngiti sa kanyang labi. Andyan ka na pala, tara na at sabay-sabay na tayong kakain. Wika niya at iginaya niya na ako sa aming hapagkainan. Habang kami kumakain ay napag-usapan ng aking mga magulang ang mga Henderson, nakaapelyido ni Russell. Alam mo ba na nandirito sa Pilipinas si David Henderson? Napanood mo bang interview sa kanya? Saad ng aking ina. Napanood ko nga sa balita ang pagdating niya. Sino kaya ang tinutukoy niya na paghihigantihan nila? At sino naman kaya ang malalakas ang loob na kalabanin ng mga Henderson? Wika naman ng aking ama habang patuloy lamang ang mga ito sa kanilang pagkain. Yun na nga ang iniisip ko. At kung sino man ang tinutukoy niya na paghihigantihan nila ay tunay na nakakabahala dahil alam ng lahat kung paano gumalaw ang mga Henderson. Hindi ka iiwanan kahit na isang kusing sa iyong bulsa. Nakakatakot. Ani naman ng aking ina. Kaya napapaisip ako na kaya palang gawin ng mga taong yun at tanggalan ng kayamanan ng bawat makakalaban nila. Nakakatakot naman talaga kung iisipin. Kilalang ang mga Henderson dahil sila lang naman ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. At halos lahat ay sambahin ng bawat taong nagtataglay ng pangalang Henderson, maliban na lamang kay Russell. Bigla ay nakaramdam ako ng kalungkutan nang maalala kong mga araw kung paano nila pinagmamalupitan si Russell sa loob pa mismo ng university. Anak, okay ka lang ba? Tanong ng aking ama nang mapansin niyang kalungkutan sa aking mga mata. Napatingin ako sa kanila at ngumiti ng pagkatamis-tamis dahil ayokong nag-aalala sila sa akin. Malapit na ang graduation mo, anak. Naimbitahan mo na ba ang lahat ng mga kaibigan mo? Ani naman ang aking ina. Sabi ko naman sa inyo, ma'am, okay na po sa akin ang simpleng salo-salo ng ating pamilya. Nakangiti kong ani. At dahil sa ayoko talagang mag-celebrate ng aking pagtatapos, ay napapayag ko din sila na simpleng salo-salo na lamang ang magaganap sa aming tahanan. Pagkatapos namin kumain ay tumuloy na ako sa aking silid at pinagmasdan muli ang larawan ni Russell sa aking telepono na masaya at matamis na nakangiti sa akin. Noong okay pa kami at hindi pa kami nasisira ni Francis. Paano ko kaya siya makakausap ng hindi malalaman ni Francis? Paano kaya kung kausapin ko ito sa araw mismo ng aming graduation? Humiga ako sa aking kama at hinalik-halikan ko ang larawan namin ni Russell.
Gusto kong malaman niya kung gaano ko siya kamahal, na handa akong talikuran ng lahat ng nakasanayan kong pamumuhay. Makapiling ko lamang siya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Gusto ko sanang matulog ngunit hindi naman ako dalawin ng antok. Bigla namang pumasok sa isipan ko tungkol sa David Henderson na yon at tungkol sa sinasabi ng aking mga magulang na paghihigantihan ng mga ito. Sino kaya ang tinutukoy nila? Samantala, Russell's POV. Grabe, ang sakit ng likod ko. Bungad sa akin ni David pagkagising niya habang ako naman ay pinagtatawanan lamang siya sa kanyang inaasta. Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo kailangang matulog dito. Natatawa kong ani sa kanya habang minamasahe ang gawing batok niya. Malay ko ba naman na ganito pala kasakit sa katawan ng matulog sa papag na walang kutsyon? Paano niyo natatagalan niya ni tita? Reklamo niya pang muli sa akin habang nangingiwi. Sanayan lang yan, pinsan. Pag lagi kang matutulog dyan, masasanay din ang katawan mo. Turan ko naman sa kanya habang pailing-iling sa kanyang ulo. Umupo ulit ito sa matigas na sopa na yari sa kawayan. Kaya pinayuko ko ito ng bahagya. At sinimulan kong masahihin ang kanyang batok, pababa sa kanyang likuran. At nararamdaman ko na nagugustuhan niya ito. Pagkatapos kong masahihin ang likod mo ay kakain na tayo. Nakaluto na kasi ako. Pritong itlog at tinapang galunggong at sinangag naman ang agahan natin. Kumakain ka ba ng tinapang galunggong? Tanong ko sa kanya, tumango naman agad ito sa akin. Pagkatapos ko itong masahihin ay umupo na kami sa lamesa at nagsimula na kaming kumain. Napapansin kong panayhilot niya sa kanyang batok at napapangiwi pa ito habang timid lang ang kanyang pagsubo. Sa sobrang sakit ng katawan ko, hindi ko ma-appreciate ang pagkain nasa harapan ko. Reklamo niya pang muli sa akin na ikinatawa ko at napatingin pa ako sa kanya. Kaya mamaya umuwi ka na at dun ka matulog sa mansyon para hindi manakit niyang katawan mo. Sambit ko naman na natatawa. Na, mag-o-order ako ng kutsyon upang maging komportable ang pagtulog ko mamaya. Turan naman niya kaya nagkibit balikat na lamang ako at inaya ko na siyang tapusin ang aming pagkain. Ayan ang kape mo, ayan din ang gatas at asukal. Ikaw na ang bahalang magtimpla at hindi ko kabisadong panlasa mo sa kape. Ani ko sa kanya at agad niyang kinuha ang tasa at nilagyan lamang ito ng kaunting asukal at agad itong ininom. Pagkatapos namin kumain ay pinagbihis agad ako ng aking pinsan at may lakad pa daw kami. Napakunot ang noo ko dito dahil hindi ko naman alam na may lakad kami ngayon. Tinitigan ko ito at tila ba nahuhulaan na niyang mga tanong mula sa aking mga mata. Kaya nagsalita itong muli. Hindi pa tayo tapos mamili ng isusuot mo. Tuxedo pa lamang ang nabibili natin at wala pang panloob at sapatos. Ani yan na ikinatawa ko. Pinsan, may dala naman akong mga branded shoes at mga branded na damit. Yun na lamang ang isusuot ko para hindi na tayo gumastos pa. Ani ko sa kanya na natatawa. Iba pa rin yung bagong bili, kaya bilisan mo na dyan upang makaalis na agad tayo. Utos niya pa sa akin. Kaya napapailing na lamang ako at nagtuloy muna ako sa banyo upang makaligo at amoy tinapang galunggong ang katawan ko. Hindi naman nagtagal at nakapaligo na din ako at nakapagbihis ng maayos-ayos na damit at lumabas na kami ng munti naming tahanan. Habang naglalakad kami sa mall ay may nakasalubong kami nakakilala ni David at nagkamustahan sila. Kaya dumistansya muna ako sa kanila upang makapag-usap sila ng maayos. Habang ako naman ay naglalakad-lakad upang maghanap ng mabibiling kulay gray na long sleeve polo. Habang tumitingin ako sa labas ng butik, ay may biglang tumama sa aking braso na ikinagulat ko. Kaya napahawak ako dito at ganoon na lamang ang pagkagulat ko dahil malagkit ito at malamig. What the hell? Mura ko sabay tingin sa taong nambato sa akin at nakita ko si Francis at ang kanyang mga alipores na nagtatawanan habang nakatingin sa akin. Napatingin ako sa gawin ni David na akmang susugod nang bigla akong umiling. Senyalis na hayaan na lamang at huwag na siyang lumapit pa. At ganoon din naman ang ginawa ko sa mga bodyguards na sumusunod lamang sa amin kanina pa. Hampas lupa! Ano naman ang ginagawa mo sa ganitong klaseng mall, ha? Hindi mo ba alam na ang mall na ito ay isa sa may mga pinakamahal na mga bilihin? At pag-aari lang naman ito ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Kaya hindi ka nararapat na tumungtong dito. Hindi na babagay ang katulad mo sa ganitong lugar. Pangiinsulto niyang ani sa akin. At kanino naman nababagay ha? Sa'yo?
Isang boses sa aming likuran ang nagpalingon kay Francis at napapailing na lamang ako dahil hindi rin nakatiis ang aking pinsan at talagang lumapit na sa amin. David Henderson? Wow! Bro! Kamusta ka? Damn! Ang isang David Henderson ay kaharap ko ngayon. Masaya at nagagalak niyang turan habang inaabot ang kanyang kamay sa aking pinsan na hindi naman niya tinatanggap. Bro, kilala ba kita? Kailan pa tayo naging close? Ani naman ang aking pinsan sa tila napapahiyang si Francis at hindi na makatingin pa sa akin. Hindi mo pa ako kilala pero my name is Francis. David got him. Wala akong pakialam kung sino ka. Ayokong gagawa ka ng eksena sa loob ng building na pag-aari ng aming pamilya. Kung ayaw mong ipakaladkad kita palabas ng mall na ito. Galit na ani sa kanya ng aking pinsan. Na ikinagulat naman ni Francis at muli itong nagsalita. Hindi mo na iintindihan, David. Ang taong yan ay hindi nababagay sa lugar na ito. Dahil isa lamang siyang basura. Malay ba natin kung nandirito yan upang magnakaw? Ani niya at halos sugurin ko na siya at gulpihin sa harap ng maraming tao dahil sa kanyang sinambit. Ngunit pinilit kong paglabanan ang galit na nararamdaman ko sa tarantadong Francis na ito. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili dahil ayokong gumawa ng eksena at malaman ng mga tao kung sino ba talaga ako. Hindi pa ngayon, Francis. Antayin mo ang araw na luluhod ka sa aking harapan. Bulong ng aking isipan. Ibang klase ka rin naman. Kung makapanglait ka sa kapwa mo, akala mo isa kang Diyos. Base sa tingin ko'y isa ka lamang pipitsugin na nagpapanggap na mataas sa lipunan. Ngunit ang totoo'y isa ka lang palamunin ng iyong mga magulang. Pangiinsultong balik naman ang aking pinsan na ikinatawa ko na. Kaya napatingin sa akin si Francis at tinitigan ako ng masama. Kung pagmamasdan ko kayong dalawa ng taong iniinsulto mo, ay mas di hamak namang mukhang marangal na taong nilalait mo kaysa sayo. Mabuti pa'y umalis na kayo kung ayaw niyong kaladkarin kayo palabas ng building na ito. Si Francis naman ay tila nalunok ang sariling dila at hindi na makapagsalita pa. Malakas na ugong ng mga nagbubulungang mga tao ang maririnig sa buong paligid na hindi ko na maintindihan dahil sa halos sabay-sabay silang nagbubulungan. Baka akala mo tapos na tayo hampas lupa. Etong pakatandaan mo, basura. Akin lang si Kendra at ikakasal na kami. Kaya wag ka nang mangarap pa ng ganito. Dahil ang basura mananatiling basura kahit idikit man sa brilyante. Wika muli ni Francis at tumingin pa kay David na marahil si David ang tinutukoy niyang brilyante. Oo na. Sige na, Tanso, lumayas na kayo dito at baka ipatapon ko pa kayo sa labas. Bulyaw ni David at malalakas na tawanan ang maririnig sa paligid. At kitang-kita sa mukha ni Francis ang matinding pagkakapahiya. Ngunit wala naman siyang magawa dahil ang kaharap niya ay isang David Henderson. Na isang hampas lang ng daliri ay sa kangkungan sila dadamputin ang kanyang buong pamilya. Hindi pa tayo tapos hampas lupa! Sigaw niya habang tumatakbo ng papalabas ng mall, kasunod ang kanyang mga alipores. Grabe, hindi ba't si David Henderson yan? Napakagwapo niya! Bulong ng isang magandang babae. Nasa tansya ko ay kaedaran ko lamang. Nandito palang isang Henderson. Sana mapansin niya ako. Bulong pa ng isa na malagkit na nakatingin sa aking pinsan. At nakikita ko naman sa aking pinsan kung paano niya rin landiin ang mga ito. Kaya napapailing na lamang ako. Grabe, kung magpapabuntis lang din ako sa isang Henderson na. Kinikilig na ani naman ng isang payat na babae. Ngunit may angking kagandahan. Napapailing na lamang ako nang mapansin kong panay ang pakyut ng pinsan ko sa mga babaeng nagkukumpulan. Mapansin lamang sila ni David.